Mapagpalang gabi po sa ating lahat at nais ko po munang pakinggan natin ang awit. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I am making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been true. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, breathing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess that is not worth living, and that's what we before you, oh Lord. All my regrets. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Naririto po kami, O Diyos, sa iyong kabanal-banalang harapan. Patuloy po kami nag-aalay na aming mga buhay. Hayaan mo na maging katanggap-tanggap po sa iyong harapan ang aming mga buhay, O Diyos, at ang bawat hakbang na aming gagawin ay patuloy lamang na maging kalugod-lugod sa iyo. Diyos na dakila, tapat, pakalinisin mo lamang po ang aming mga puso at pagindapatin mo po kami sa iyong kabanal-banalang harapan. Hayaan mo, aming Diyos, na sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita sa gabing ito, pangunahan lamang po kami ng iyong banal na espiritu ng iyong kapangyarihan at siya po ang magpaunawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Sapagkat tunay nga po na wala kami magagawa kung ikaw ay wala sa amin. Tanging sa iyo kami umaasa, sa kapangyarihan mo kami nagtitiwala, at patuloy po kami nananangan sa iyong mga pangako sa banal na kasulatan. Kaya naman sa oras pong ito, hayaan mo, Diyos na dakila, na patuloy po namin maranasan ang kapangyarihan mo at ang iyong himala. Sinasamba ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Huli po ay mapagpalang gabi sa ating lahat at continuous po yung ating pinag-aaralan. Ano po yung ating tinatalakay? Ang patungkol po sa banal na pagpapagaling. At noong nakaraang Merkulis po ay tinalakay po natin ang kapahayagan tungkol sa kaloob ng Diyos. Yun po ang ating pinag-aralan, ang pangalawang bahagi po yun.
ng banal na pagpapagaling. At ngayon naman po ay ang pangatlong bahagi po ng banal na pagpapagaling. Meron po tayong dalawang part, at ang tatalakayin po natin ngayon, ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa gabing ito ay ang mga hadlang. Ano nga ba? Meron nga bang hadlang sa pagpapagaling ng Diyos sa ating mga buhay? At ano-anong mga paraang ito? Meron pong 10 dahilan na mga hadlang kung bakit ang tao ay hindi kaagad nakakaranas ng kagalingan. May mga dahilan at mga hadlang po kung bakit ang tao ay hindi agad nakakaramdam at hindi agad nakakatanggap ng banal na pagpapagaling. Sa atin po sa sanlibutan ito, sa mundong ito, ay merong 3 uri na kagalingan na nararanasan ang tao. Ang 3 uri ng kagalingan po na ginagawa po rito sa atin sa sanlibutan na nararanasan ang bawat isa, una po ay yung tinatawag na medical. Pag sinabi pong medical, ito ay pumupunta po tayo sa doktor at kung ano po yung ating sakit, ay nilulunasan po ito sa pamamagitan ng mga gamot, sa pamamagitan po ng mga doktor, sapagkat ito naman pong mga doktor na to, ay ginagamit po ito sila ng Diyos para po sa bahagi ng pagpapagaling nila sa tao. At ang pangalawa pong ginagamit ng sanlibutan ito upang ang tao ay makaranas po ng kagalingan, yun ay ang tinatawag na herbal na pagpapagaling. Hindi ho doktor, kung minsan ito ay yung mga ugat-ugat ng punong kahoy, yung mga ginagamit natin noong sinaunang panahon, mga dahon-dahon. Subalit, meron po sila talagang gamit sa mga sakit at karamdaman. Sapagkat sa atin po sa ngayon kahit meron po tayong gamot na nireresita ng doktor, kapag gumamit po tayo ng mga herbal na tinatawag, ay nakakaramdam din po tayo ng kagalingan. Subalit meron pa pong isang kagalingan na napakahalaga po sa buhay ng isang tao. At ito'y mararanasan po lamang ng mga taong may takot sa Diyos, ng mga taong sumusunod sa Diyos. Tandaan po natin na gumamit ka man ng herbal, gumamit ka man sa medical, subalit kung hindi ho kalooban ng Diyos na ikaw ay pagagalingin, hindi ka ho gagaling. Nauunawaan po natin. Kaya sa 3 ito, ang banal na pagpapagaling, ang medical na pagpapagaling, ang herbal na pagpapagaling, ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang banal na pagpapagaling. Yun ay ang manggagaling sa kamay ng Diyos na ating manlilikha. Sapagkat nga po, gamitin man natin ang lahat ng ating pera, gaano ka man kayaman, kung ang sakit mo naman ay wala nang lunas sa medical, wala na ring lunas sa herbal, tanging ang Diyos na lamang ang siyang magbibigay ng lunas para sa iyo. Tanging ang Diyos na lamang ang siyang gagawa ng himala para sa iyo. Kaya yun ang tinatawag na banal na pagpapagaling na nais ko pong patuloy na ibahagi sa inyo sa tuwing Merkulis po, araw ng Merkules at alas 8 po ng gabi. Kaya dito po sa ating pag-aaralan ay marami po kayong makukuha, marami po kayong matututunan. Kaya lagi po nating tatandaan na 3 uri pong may kagalingan dito po sa sanlibutan. At ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay ang patungkol po sa mga hadlang. Mga hadlang sa kagalingan na ito yung dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nakakaranas ng kagalingan. May mga hadlang po at 10 po ito, subalit hindi natin kayang tapusin ang 10, kaya ito po ay unang bahagi lamang na nais ko pong ipahayag o nais ko pong bigkasin o ipaunawa sa buhay ng bawat isa. Muli, tingnan po muna natin ang aklat po ng Mateo chapter 8, verse 16 to 17.
Ang sabi po, ng gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. So salita pa lang kung ito sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang bawat isang may sakit at karamdaman na malalana na hindi na kayang gamutin ng medikal, meron po tayong Diyos, kapatid at magulang, mga kaibigan. Meron po tayong Diyos na nangangako na siya ang magpapagaling sa iyo. Subalit kailangan mong matutunan, kailangan mong tuklasin kung papaanong paraan at ano ang dapat mong gawin upang maranasan mo ang tinatawag na banal na pagpapagaling na nagmumula sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat tinapos na po niya sa verse 17 pa lamang simula pagdating sa Isaiah, ano po? Ang sabing ganun, ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. So, dinala na niya. Meron lamang pong dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nakakaranas ng tinatawag na kagalingan. So, una po ay dahil sa ating mga kasalanan. Ang tao kaya dumaranas po ng sakit at karamdaman dahil din po sa pagkakasalang nagagawa niya sa harapan ng Diyos. Yon ang dahilan kung bakit kahit gaano karami na ang gamot na iyong iniinom, kahit gaano na kalaki ang nagagastos mo sa pagpapagamot mo, ay hindi mo pa rin matanggap ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Bakit at anong dahilan? Dahil po sa pagkakasala ng tao sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa Santiago chapter 5 verse 16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Simple po lamang pala. Malaki po ang nagagawa ng taong matuwid. Kaya nga po karamihan sa mga tao, sa mga Kristiyano ay gumagaling sila sa pamamagitan po ng kanilang mga panalangin. Gumagaling po ang karamihan sa pamamagitan po ng mga panalangin ng kanyang mga anak, sa pamamagitan ng panalangin ng kanyang mga lingkod. Kaya nga po sa atin ay marami humihingi ng prayer request. At ito po ay dinadala natin sa panalangin at purihin po ang Diyos. Kahit hindi ho sila, wala ho sila rito, hindi ho natin sila nakikita, subalit ang Diyos ay gumagawa po ng paraan. Ang Diyos po ay gumagawa ng himala sa mga taong dinadala natin sa panalangin. Kaya lahat po naman ng ating ipinagpipray, lahat po naman ng ating mga idinadalangin ay tinutugon po ng Diyos ang ating mga dalangin at ang lahat ng may mga sakit at karamdaman na idinadala po natin sa panalangin ay nagkakaroon na naman po ito ng kagalingan. Kaya nga sabi, ipagtapat po natin. Maaaring meron kang pagkakamali sa Diyos na hindi mo naire-release, hindi mo nabibitawan at hindi ka nagsasabi o hindi ka humihingi ng tawad sa Diyos. Kaya ang karamdaman na yan ay magpahanggang sa ngayon ay dala-dala mo pa rin at hindi ka pa rin nakakalaya. Meron pong kalayaan ang karamdaman sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Kung nais mong ikaw ay mapalaya, hayaan mo na ang buhay mo muna ay ialay mo kay Kristo. Hayaan mo na ang salita ng Diyos ay mapakinggan mo. Sikapin mong maisabuhay mo at sundin mo kung ano ang kanyang kalooban sa buhay mo at mapapalaya ka sa sakit at karamdaman na iyong dinaranas. Yun po yung unang dahilan. Pangalawa, paghihirap o parang alipin ng demonyo.
Merong mga paraan na merong mga dahilan kung bakit ang tao ay hindi ho nakakaramdam ng kagalingan. Ay dahil sa siya ay alipin po ni Satanas. Ang kanyang physical na katawan ay gustong pahirapan ng dyablo. Kaya nga, tuloy-tuloy yung kanyang karamdaman sa kanyang katawan. Patuloy siyang nahihirapan. Patuloy nagdurusa ang kanyang physical na katawan. Bakit? Ito po ay mga paraan ng dyablo upang sirain ang iyong buhay, sirain ang iyong kinabukasan. Kaya nga di ho ba ang sabi sa John chapter 10 verse 10, kaya lamang pumaparito ang magnanakaw ay upang pumatay, sumira at magwasak. Subalit na parito ang anak upang kayo ay bigyan ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kung nais mong maging maayos, maging ganap ang iyong buhay, simple lamang po ang dapat mong gawin. Buksan mo ang puso mo kay Kristo Jesus. Gawin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at manggagamot at pagagalingin kanya. Wala pong imposible sa Diyos kung tayo po lamang ay magtitiwala sa Kanya. Ang sabi sa aklat po ng Lucas chapter 13 verse 11 to 13, may isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritu. Nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. At ipinatong na Jesus ang kanyang kamay sa babae, noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. So kailangan lamang po paniwalaan, panampalatayanan ang salita ni Jesus. Kailangan magtiwala lamang po tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Wala na po ang Panginoong Hesukristo sa sanlibutan ito, siya ay nasa langit na po sa kanang kamay ng Diyos. Subalit, meron po siyang mga alagad, meron po siyang mga tinawag, meron po siyang mga hinirang. Yun ay ang kanyang tunay na mga lingkod. Marami hong nagsasabi na lingkod siya ng Diyos, subalit hindi makita sa tunay niyang buhay at pagkatao. Meron pong mga totoong lingkod ng Diyos na sinusunda ng bawat himala at kakaibang galaw ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang buhay. At yun po ang tunay na lingkod ng Diyos, hangarin po natin ang panalangin ng totoong lingkod ng Diyos at kayo po ay pag-agalingin. Wala pong imposible. Sapagkat ang sabi nga, ilang taon na po siyang lukot, ang sabi ganun, ilang taon na po siya. 18 taon. So it means 18 years. Napakatagal ng panahon. Now, pag sinabi po kasing lukot is baluktot na yung kanya katawan. Hirap na po siya sa kanyang dinaranas na karamdaman. Isipin natin yung 18 taong paghihirap niya, pagdurusa niya. Subalit nung time na nakita niya si Jesus, nakita siya ng Panginoong Jesus, ano pong sabi ng Panginoon? Sa kanya, nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Binigkas ng Panginoong Jesus at pagkatapos bigkasin ng Panginoong Jesus, pinatungan ng kanyang kamay. At doon nakaranas ng kagalingan ang babae at ano pong sabi, nung siya ay gumaling, siya ay nagpuri sa Diyos. So kaya dapat po ang isang tao kapag ikaw ay pinagaling na ng Diyos, gumawa na ng himala ang Diyos sa buhay mo, kinakailangan ito naman ay suklian mo. Anong maisusukli mo? Yun ay pagpupuri lamang sa Kanya. Yun lang naman po ang hinihingi ng Diyos sa atin Ang purihin natin siya sapagkat isa sa dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay upang purihin natin siya. Maparangalan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Kaya nais po ng Diyos na ang lahat na may mga sakit at karamdaman ay kanyang pagalingin. Sapagkat pag ito po ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang himala, dapat at karapat-dapat lamang na ang taong ito ay magpuri at mag-alay ng kanyang buhay sa Diyos sapagkat ito ay panibagong buhay na ibinigay na ng Diyos. Tandaan,
na mahalaga po ang panalangin, mahalaga ang pagpapatong ng kamay sa isang may sakit at karamdaman upang tuluyan pong makamtan ang tunay na kagalingan. Yun po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ano po ang pangatlong dahilan? Ano po ang pangatlong hadlang kung bakit hindi nakakaranas ng kagalingan ang isang may sakit? Ang hadlang po, isa sa dahilan ay ang takot o matinding pag-aalala. So dahil sa iyong takot, dahil sa matinding pag-aalala mo, nawawalan ka ng pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya sa halip na sumampalataya ka at magtiwala ka sa Kanya, ay naaagaw po ito ng takot. Kaya lagi mo na lang iniisip, lagi mo kung ano yung iyong nararamdaman, ay siya ang nangyayari sa iyong physical na katawan. Kaya kung nais niyo po talaga na magkaroon ng kagalingan, maranasan ng tunay na kagalingan mula sa Diyos, ang banal na pagpapagaling, alisin mo ang takot sa iyong puso at palitan mo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang salita. Hangarin mo ang tunay na panalangin mula sa iyong puso at ikaw ay makakaranas ng kagalingan. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 8, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sanggunian sa lahat mong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ng tiisin, gagaling ang iyong sugat. Ayan po, maliwanag po sa sikat ng araw. Huwag mong pananganan, lagi kasi ho tayo nangangatwiran. Mabuting man lang sana kung ang pangatwiran natin ay maayos. Subalit karamihan ng mga sakit at karamdaman ay baluktot pa nga po ang pangangatwiran. Tandaan, dapat mong baguhin ang iyong kaisipan. Alisin ang takot sa iyong puso at pag-aagam-agam sa iyong isipan. Manangan ka sa salita ng Diyos. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Ang sabi nga, huwag mong pananganan ang sarili mong karunungan, sapagkat ang karunungan yon ay karunungan lamang dito sa sanlibutan at hindi karunungang nagmumula sa Diyos. Mas masarap na ang karunungang taglay mo ay karunungang mula sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay sa iyong buong buhay ay ilalagak mo sa Kanyang kamay, at ang tagumpay ay iyong makakamtan. Ulitin ko po ang verse 8, sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong mga sugat. Di ba? Simple lang. Kung magtitiwala ka sa Diyos, kung ipagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat ng yan, lalakas ka. Maaalis ang iyong mga tiisin, at ang sabing ganon, gagaling ang iyong mga sugat. Philippians, ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So maaalis ang kabalisahan mo. Kapag ikaw ay merong sakit at karamdaman, hindi na iiral sa puso mo ang takot. Bakit? Meron ka ng Diyos na pinagtitiwalaan. Kaya nga nung sabi, huwag kang mabalisa. Ipagkatiwala mo, hingin mo sa Diyos. Natatakot ka kasi nahawaan ka ng COVID. Huwag kang matakot. Kahit sabihin ng nahawaan ka, kahit sabihin ng nag-positive ka, tanda
tandaan mo, huwag kang matatakot. Ipagkatiwala mo sa Diyos sapagkat ang kagalingan ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Huwag kang magpatangay sa takot mo. Bagkus daigin mo ang takot mo, daigin mo sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala sa Diyos. At tinitiyak ko ang Diyos ay gagawa ng himala sa iyo. Meron nga po akong kaibigan na lagi hong na-expose sa positive. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, almost 4 na beses na po na lagi siyang naka-quarantine. Dahil lagi po siyang na-expose, lagi po siyang katabi ng nagpa-positive. Pero dahil po sa kanyang pagtitiwala sa Diyos at lagi po mong sinasabi na wala yan, hindi ka mahahawaan sapagkat ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ikaw ay tunay na may tiwala at pagkatakot sa Diyos. Alam niyo po ba, sa 4 na po yun, 4 na beses, lagi po siyang nasa swab. Pero, lagi po siyang negative. See? Bakit? Yun yung pangako ng Diyos eh. Iingatan ka. Kahit anong salot na mangyari sa sanlibutan ito ay hindi ka magdaranas. Sapagkat nais lamang na ipakita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ang kanyang kapangyarihan. Ganun po niya tayo kamahal, mga magulang at kapatid. Kaya alisin mo, kung ikaw man ay may cancer, huwag kang matakot. Ipagkatiwala mo lang sa Diyos ang iyong buhay. Hayaan mo na ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo. Ipangako mo sa Kanya na ikaw, pag ikaw ay Kanyang pinagaling, ikaw ay maglilingkod sa Kanya at ang buhay mo ay ipagagamit mo sa Diyos. Tinitiyak ko sa iyo, kapatid at kaibigan, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Pagagalingin ka niya. Kahit gaano kahirap ang iyong nararamdaman, kahit gaano kahirap ang karamdaman mo, wala hong imposible sa Diyos. Hayaan mo lamang na ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. At ang Diyos ang mag-aayos sa iyo. Hindi ko nakakalimutan ang pangungusap ng Diyos sa puso ko noong araw, noong mga panahon ng 2010, noong time na ako ay nasa gitna ng persecution. Ako ay lumuhod sa Diyos, umiiyak ako at ako ay nananalangin sa Kanya. Natulungan ako at iangat ako sa gitna ng aking pagbuhusa. At ang Diyos ay nangusap sa puso ko. Ang sabi ng Panginoon, kung saang lugar ka sinira, bumalik ka at doon kita aayusin. Nangyari po ang lahat ng yon. At hanggang ngayon, nandito po ako sa inyong harapan. Dahil ang Diyos ay may plano po sa ating mga buhay. Kapag po siya ay nagsalita sa atin, gagawin po niya. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na ikaw ay aking pagagalingin, pagagalingin ka niya. Kailangan lamang ang buong pagtitiwala mo sa Kanya. Ako ay mayroong isang buhay na patotoo na halos araw-araw kakilala mo, kaibigan mo, at alam mo ang takbo ng buhay niya. Subalit ang Diyos ay hindi ho talaga nagpapabaya. Kami sa pamilya namin ilang beses po may na-expose sa mga positive patients. Pero wala hong imposible sa Diyos. Sa awa po ng Diyos, ang kapangyarihan niya ay nananatili po talaga sa buhay ng bawat isang taong nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin. Para po siya ay, ang sabi pa nga, kung ang sasakyan po ay, ang gumawa ng sasakyan ay ang mga mekaniko, pag ito ay nasira, dalhin mo sa mekaniko, sa gumagawa po ng makina. Ano po? So, ang mga mekaniko ang nakakaalam kung paano ka aayusin. Subalit tayong mga tao, ang lumikha po sa atin ay ang Diyos. So, alam ng Diyos, hindi man nakikita ng doktor, hindi man niya nakikita ng mga medical
kung ano ang nararamdaman mo, hindi nila nakikita yan, subalit ang Diyos na lumikha sa iyo ay nakikita yan. Kaya sa iyo, sa kamay mo, sa puso mo, ang paraan upang ikaw ay makatanggap ng banal na kagalingan. Sa buhay mo, sa pag-aalay mo ng buhay, ang paraan upang ang kagalingan mula sa Diyos ay iyong makamtan. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin, ang Diyos ang gumawa sa atin, ang Diyos din ang may karapatan na umayos at humubog ng ating mga katawang pisikal dito sa lupa, sapagkat maaaring ang sakit at karamdaman ay paraan lamang po ito upang ma-realize mo na meron kang Diyos na kakailanganin sa buhay mo. At sa oras mo na inalay ang buhay mo sa Diyos, pagagalingin ka niya dahil may plano ang Diyos sa iyo. Kaya nga sa Jesus namatay sa krus di ba? Upang ipakita niya na ang lahat ng iyong karamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagkaroon na ng kagalingan. Subalit bakit hindi ito napapakinabangan ng mga tao sa sanlibutan ito? Sapagkat taliwas ang kanilang kaisipan base sa sinasabi ng banal na kasulatan. At pang-apat po, ang sabi, mga nakaraang kabiguan na nagpapahina sa kasalukuyang pananampalataya. Isa po yan sa dahilan, isa po yan sa mga hadlang kung bakit ang isang tao ay hindi nakakaranas ng kagalingan. So, tingnan po natin sa aklat ng John o Juan, chapter 5. Ang sabi po sa John chapter 5 verse 5 hanggang 7, doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakaukaw na ang tubig, patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin. Taliwas po, di ho ba? Ang tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Kung ano-ano ang sinasagot niya, yan ang pagkukulang natin. Kaya ang himala ng Diyos ay hindi nararanasan ng tao. Dahil tinatanong ka ng matino, gusto mo bang gumaling? Anong sagot niya? Wala hong maglusong. Simple lang naman Gusto mo palang gumaling? Opo, Panginoon, gusto ko pong gumaling. Simpleng sagot sa katanungan ni Jesus. Pag sinabi sa'yo, gusto mo ba talagang gumaling? Opo, ialay mo ang buhay mo. Ikaw ay magkakaroon ng kagalingan. Kaya nga alisin mo sa buhay mo, sa puso mo, ang lahat ng hadlang. At panghulit, dito po tayo magtatapos sa panglima. Mga tao na nasa iyong paligid kung minsan ang dahilan kung bakit hindi mo nararanasan o nakakamtan ang tunay na kagalingan. Yun po ang dahilan. Tingnan po natin sa Marcos chapter 10 verse 46 at dito po tayo magtatapos. Ang sabing ganun, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at na mamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya, at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kanya. Iwinaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus,
Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Di ba? Simple lamang po. Ang tanong, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Sinabi niya na nais niyang makakita. Pero bago nangyari, merong mga hadlang. Yun ay yung mga tao sa kanyang paligid. Na ayaw ng mga tao na makalapit si Bartimeo kay Jesus. So yun po kasi ang nagiging dahilan ng karamihan. Born again yan, bakit pupunta ka doon? Hindi naman totoo yan. Yung mga pag-aalinlangan, hindi totoo yan. Maniniwala ka ba naman sa Biblia lang, igagaling ka? Yun yung mga baluktot na pangangatwiran ng tao. O kaya may mga gawain inaanyayahan ng tao, subalit maraming mga dahilan. Kapwa-tao rin ang nagiging dahilan kung bakit ayaw pumunta sa gawain ng Diyos. Hindi nila iniisip na sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanilang maririnig, ayun ang magdadala sa kanila sa pamamagitan ng himala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga mga magulang ko't kapatid, iwaksi mo. Kung alam mo na yung mga tao na yon ay hindi nakakatulong sa iyo, bagkos magdadala lamang sa iyo ng paglubog mo sa iyong pagtitiwala sa Diyos, pag-alis mo sa iyong pananampalataya sa Diyos, layuan mo, iwasan mo. Hanapin mo ang tao na kung saan ay magtatangay sa iyo patungo sa pananampalatayang makalangit. Hanapin mo ang mga tao na magtatangay sa iyo sa lakas ng pagtitiwala sa Diyos upang ikaw ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa salita ng Diyos at upang makamtan mo ang tunay na kagalingan na nagmumula sa Kanya. Nais mo bang makamtan ang makalangit na kagalingan? Nasa iyong puso ang susi ng lahat ng iyan. Ipagkatiwala mo sa Kanya at ikaw ay Kanyang pagagalingin. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Amang Banal, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na walang hanggan at walang katapusan. Patuloy po kaming nagtitiwala sa iyong mga pangako. Patuloy po kaming nagtitiwala sa iyong mga salita. Sapagkat tunay nga po, Ama, na kung wala ka sa aming mga buhay, hungkag ang buhay ng isang taong wala sa iyo. Hungkag ang buhay ng isang taong hindi marunong magtiwala sa iyong kapangyarihan. Kaya naman, aking Ama, sa gabi pong ito, dinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng mga taong nakatunghay sa gabing ito. Hayaan mo po, aking Ama, na basbasan mo po ang mga salita mo na kanilang napakinggan sa mga oras na to. Silyuhan mo sa kanilang mga puso, O Diyos, ang iyong mga salita at kaalinsabay nito ay idaloy mo sa kanila ang iyong kapangyarihan at ang iyong himala. Lalo na po, O Diyos, sa lahat ng may mga sakit at karamdaman na nanunood ngayon, aking Ama, pagalingin mo po sila, idaloy mo po sa kanila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, aking Ama, na makamtan nila ang tunay na himala na nagmumula sa iyo. Pagalingin mo po, Diyos, ang lahat na may mga sakit at karamdaman na nakinig ng iyong mensahe at patuloy pa pong makikinig. Ang bawat isang makikinig pa, O Diyos, ng iyong mga salita ito na aming napag-aralan sa gabing ito. Pagpalain mo po sila at idaloy mo ang kagalingan, ang iyong himala na nagmumula sa iyo. Alalahanin mo ang iyong pangako na sa pamamagitan ng iyong mga latay, ang lahat ng sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Kaya naman, aking Ama, hayaan mo na hingin ko po sa iyo, O Diyos, na pagalingin mo ang lahat ng may mga sakit at karamdaman na nagbigay ng oras upang tunghayan, pakinggan ang iyong mensahe, ang mga salita mo sa mga oras na to. Maging ang bahagi ng kanilang buhay ay patuloy mo po silang pagpalain, financially, spiritually, O Diyos, ay patuloy mo silang samahan at ingatan. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay mapagpalang gabi sa inyong lahat at mapagpalang gabi, kapatid.
Maricel Buna, salamat sa oras na iyong ibinigay. Hindi mo binigay sa akin yan, kundi binigay mo sa Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Maring Virgie Padilla, sa iyong oras na iyong ibinigay sa salita ng Diyos, sumaiyo ang walang hanggang biyaya at pagpapala ng Diyos. At salamat po sa mga himala na ang Diyos na ipagkakaloob sa inyo. At sa lahat po ng mga nanood ngayon na hindi ko ho nakita ang kanilang mga pangalan, binabati ko po kayo. At hayaan po ninyo na patuloy ko pong isama kayo sa aking personal na panalangin. Muli po, mapagpalang gabi sa inyong lahat.